Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahahalagang balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ipinaliwanag na ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pagtalima at commitment ng Pilipinas sa Interpol. Pamahalaan, binigyang diin na hindi labag sa batas ang pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Department of Agriculture makikipagtulungan sa Japan International Cooperation Agency para sa posibleng pagtatayo ng 11 billion pesos na post-harvest facility. Naturang pasilidad, malaki ang maitutulong sa mga magsasaka. Ugnayan ng Pilipinas at Slovenia, inaasahang mas iigting pa. Slovenia, target mag-hire ng mas maraming Filipino workers. At Health Secretary Ted Herbosa, nilibot ang mga dengue fast lane sa mga ospital. Kaso ng dengue, bumaba na. Una sa ating mga balita, sinagot ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga paratang ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pag-aresto ng Interpol sa dating presidente dahil yan sa kasong crimes against humanity. Git ng Pangulo, pagtalima ito ng Pilipinas sa commitment nito sa Interpol. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Kayan kita. Ako sinasabi ko sa inyo, pumasok kayo sa droga at magkahulihan tayo, patay kayo. Halos 4 na taon simula ng imbestigahan ang madugong laban kontra illegal na droga at extrajudicial killings ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon, tuluyan ang naaresto at pinalipad sa The Hague, Netherlands si Duterte para harapin ang kasong isinampa ng International Criminal Court. Allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. Tuluyan ng kumalas ang Pilipinas sa ICC noong 2019 pero ipinadaan ng hukuman ang arrest warrant sa International Criminal Police Organization o Interpol. Bilang miyembro ng Interpol, may obligasyon at commitment ani ang Pilipinas na dapat gampanan. Hindi natin kinakausap yung ICC. Marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ang Interpol. Pag sinabi sa atin, tulungan nyo kami, kailangan namin kuning itong taong ito. Dahil, kung maalala ninyo, lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas, kagaya ni Alice Go, kagaya ni Arnie Tevez, kung sino-sino pa, pati naman yung mga human trafficking sa Myanmar, pati sa mga madadamay. Sinong tumulong sa atin para makita natin yung mga ating kababayan na inaapi at ginagamit sa masamang paraan? Ang Interpol. Kaya naman, dapat naman tayo, pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang ginawa natin. Pinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paratang ng kampo ni Duterte na wala umanong arrest warrant, hindi na ayon sa batas at labag sa karapatang soberanya ng bansa ang paghuli sa dating presidente. Yes, there is a very clear document that will explain that will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte. We followed every single necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights.
We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Lalong hindi raw pamumulitika at walang kaugnayan sa presidential elections ang pag-aresto kay Duterte. Politics doesn't enter into it. Bakit? Why that? You know, he's never going to be a candidate for anything. Why go after him? Di ba? At saka 2017 pa ito, wala pa ako. Civilian pa ako noon. So this is the evolution of his case, and this is where we end up. Inaresto ang dating Pangulo ng Pilipinas dahil sa kasong crimes against humanity, partikular sa extrajudicial killings sa kanyang anti-drug campaign noong 2016 hanggang 2019 at bilang founder ng Davao Death Squad na pumapatay umano sa mga sangkot sa iligal na droga at pinaghihinalaang kriminal noong siya pa ay alkalde. Sinasabing 12,000 hanggang 30,000 ang biktima ng war on drugs ni Duterte kung mapatutunayang nagkasala, hindi hihigit sa 30 taon o habang buhay na pagkakakulong sa mga matinding kaso ang kanyang parusa. Posible ring pagbayarin ito ng danyo sa mga biktima ng krimen. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilia, Balitang Pambansa. Nakahanda ang pamahalaan na ipakita sa publiko ang mandamiento de aresto. Ito'y para patunayan na hindi unlawful o labag sa batas ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, makikipag-ugnayan sila sa Presidential Communications Office para sa pagsasapubliko ng naturang dokumento. Giit ni Remulla, legal at lawful ang isilbing warrant sa dating Pangulo at dumaan din ito sa Department of Justice. We will provide the PCO with a digital copy. It has been attested by the Secretary of Justice and the Department of Justice as a lawful and legal warrant. We will publish it. Kinumpirma na rin ng International Criminal Court na naglabas sila ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang mensahe, sinabi ng ICC spokesperson na si Fadi El Abdallah na ang pre-trial chamber ang naglabas ng warrant at ito ay para sa umano'y kasong murder bilang crime against humanity na iniimbestigahan laban kay Duterte. Sinabi rin dito na ang iniimbestigahan nila ang mga umunoy krimen na nangyari mula pa noong November 1, 2011 hanggang noong March 16, 2019. Sabi naman ng ICC sa oras na nasa kustodiya na nila ang isang suspect, magkakaroon na ng appearance hearing para masimulan na ang paglilitis. Hindi labag sa batas ang pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Paliwanag ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, may batas ang Pilipinas hinggil dito bago pa man tayo maging miyembro ng ICC. Si Efrain Gaitos ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Kung si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ICC sa Interpol, may obligasyon tayong tumulong sa pag-aresto sa mga pugante o pinaghahanap na individual. Giit pa ni Carpio, hindi labag sa batas ang pagsuko sa dating Pangulo sa ICC. We can also decide under Philippine law na itong mga hanggang 30,000 ang nasuwi sa war on drugs ni Duterte. Mula PBS Radyo Pilipinas, Efrain Gaitos para sa Balitang Pambansa. Makikipagtulungan ang Department of Agriculture sa Japan International Cooperation Agency para sa posibleng pagtatayo ng post-harvest facility na nagkakahalaga ng 11 billion pesos. Ayon sa DA, bukod sa malaki ang may tutulong nito sa mga magsasaka, mapabababa rin nito ang presyo ng bigas. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Agriculture sa Japan International Cooperation Agency o JICA para sa posibleng 11 billion peso project para sa post-harvest facility for rice na susuporta sa National Food Authority at iba pang partner rice cooperative at associations. Nag-uusapan doon yung isang possible project natin, yung post-harvest facility for rice.
for dryers and rice mills that will support the National Food Authority at saka yung ating mga cooperatives and association. This can start 2026 or 2027. Sinisimulan na ang pag-aaral para sa nasabing proyekto. Matutulungan nito ang mga lokal na magsasaka at inaasahang makakatulong sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Bukod dito, nakikipagtulungan ng DA para sa exportation ng tropical products sa Japan at matulungan ng Japan para sa production ng raw materials. Samantala, sa panayam naman ng Mike Ave kay National Food Authority Administrator Larry Lacson, tinalakay ang 10 billion peso modernization program ng NFA para sa NFA warehouse. Gagamitin ang unang 5 billion dito para sa pagpapatayo ng warehouses. It aims to ayusin yung mga stocking natin bawat rehiyon at nang sapat ang mga bigas sa bawat rehiyon. Malaki ang matitipid ang logistics cost ng bigas sa bawat rehiyon kapag natapos na ang nasabing proyekto. Target na December 2027 tapos na ang modernization. Ibinalita rin ng NFA na nakamit na ang target na 8-day buffer stocking ng NFA rice noong Disyembre ng nakaraang taon at plano pang paabutin nito ng NFA ng 15 days. Para naman sa patuloy na pagpapababa ng presyo ng karing baboy sa merkado, bagamat hindi saklaw ng pork MSRP ang mga supermarket, nakikipag-ugnayan na ang DA sa mga supermarket para pababain din ang presyo ng karning baboy rito. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Nagkasundo ang Pilipinas at Slovenia na paigtingin pa ang pagtutulungan sa iba't ibang sektor, partikular na sa trade and investment. Kaugnay niyang target naman ng Slovenia ng mag-hire ng mas maraming Filipino workers. Si Gab Villegas ng PTV sa Balitang Pambansa. Asahan ang mas maigting na kooperasyon ng Pilipinas at Slovenia, partikular na sa sektor ng trade and investment. Kasunod dyan ang bilateral meeting ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Slovenian Foreign Minister Tanja Fajon na bahagi ng kanyang 3 araw na official visit sa Pilipinas. Nagkasundo ang dalawang bansa na palakasin din ng iba pang sectoral areas tulad ng space, science and technology application, nuclear energy, maritime education, training, sports at labor. Kahapon ay lumagda ang Slovenian government at Department of Migrant Workers ng isang Memorandum of Understanding na layong magkaroon ng patas at transparent na employment opportunities para sa mga Pilipino sa Slovenia. Ayon sa huling datos ng Department of Foreign Affairs, aabot sa tinatayang 400 Pilipino ang nasa Slovenia na karamihan ay nagtatrabaho bilang clerical support workers, service and sales workers, technician at associate professionals. Samantala, suportado naman ng Slovenia ang Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. I would like to express, as the Secretary mentioned, our full solidarity with Philippines over the continuing incidents in the Philippine Exclusive Economic Zone. Dangerous maneuvers in this maritime area, which we have witnessed in recent years, are disturbing and run contrary to UNCLOS. For Slovenia, respect of international law, including UNCLOS, as well for the International Arbiter Awards, is of paramount importance. I thank the Foreign Minister for expressing solidarity with the Philippines when it comes to the security and the observance of international law in the South China Sea, with the Minister pointing out Slovenia's commitment to international law, particularly UNCLOS. The Philippines is fully committed to defending its sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the South China Sea, but at the same time engaging China in dialogue and diplomacy. Nakatakda namang magbukas ng embahada ng Slovenia dito sa Pilipinas na siyang unang diplomatic mission ng bansa sa ASEAN region. The opening of the embassy here in Manila do indicate that the prospects for greater cooperation between the Philippines and Slovenia are very bright, and not only in terms of our bilateral cooperation but also on regional and international issues. Mula sa People's Television Network, Gab Humilde Villegas para sa Balitang Pambansa. Pagnenegosyo kaysa mamasukan, yan ang bagong mindset na gustong ituro ng Department of Trade and Industry sa mga Pilipino, lalo na sa mga programang inilunsad ng ahensya. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Christian Bascones.
Hindi lang para sa mas inclusive development para sa mga micro, small and medium enterprises or MSMEs sa National Capital Region ang isinusulong ngayon ng Department of Trade and Industry NCRO. Kung hindi isang programa na magbibigay oportunidad sa mga gustong magkaroon ng negosyo ang sentro ng kanilang advokasya. Sinabi ni DTI NCR Regional Director Winston Singkun, sa inilunsad na nilang training, unang itinuturo ay ang entrepreneurial mindsetting kung saan hinihimok ang mga kwalipikadong benepisyaryo na magnegosyo imbes na mamasukan. Madalas na kinakandak natin na unang training or seminar is entrepreneurial mindsetting. So yun. So how to start, sumusunod na yun. How to register, bookkeeping, how to access financing, ganon. So ano yan, from the start to hanggang sa development na nila, entrepreneurial mindsetting ang ating kinakandak. Para nga yung mindset pa lang baguhin, na imbes na mamasukan, magnegosyo na lang. Ang mga target ng programang ito ay mga sektor na nangangailangan ng hanap buhay, lalong-lalo na ang mga nais maging isang negosyante. Ang ating mga tinatarget is, of course, para na rin sa is women, even PWDs at saka yung youth kanina. So itong sector na ito, malaking source na natin ng mga would-be entrepreneurs because we have programs na talagang specifically para sa kanila. And that would be, isasama na natin sila sa pagnenegosyo. Samantala, nilinaw naman ng ahensya na hindi nakabilang sa kanilang mandato ang price monitoring. Ngunit sila pa rin ay makikipagtulungan upang mapagaan ang buhay ng mga consumer at mga maliliit na negosyo. Mula sa People's Television Network, Christian Mascones, Balitang Pambansa. Ipinaliwanag ng isang constitutional law expert na moot and academic o wala ng saysay ang petisyon for certiorari and prohibition na inihain sa Korte Suprema laban sa pag-aresto ng mga otoridad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa programang Mike Abe Live, ayon kay former Integrated Bar of the Philippines President Domingo Cayosa, wala nang magagawa ang kataas-taasang hukuman dahil inilipad na patungo sa The Hague, Netherlands, si Duterte para harapin ang kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Kaugnay dito, wala na rin umanong saysay pa ang hinihiling na temporary restraining order ng kampo ni Duterte. Sinabi pa ni Cayosa na pwedeng hindi na rin desisyonan ng Korte Suprema ang petisyon. Yung TRO, moot and academic na yan kasi nandun na, lumilipad na siya papuntang Netherlands. Hindi natin alam kung ang Supreme Court desisyonan pa nila yan o hindi na. Kasi nga naman, wala nang jurisdiction ng Supreme Court yan. Nandun na sa ICC ang jurisdiction. So hindi naman pwedeng utusan ng Supreme Court yung ICC. Nanawagan si Senate President Francis Chiz Escudero sa ating mga kababayan na maging mahinahon at tratuhin ang mga nangyaring kaganapan sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na may respeto. Nanawagan din si Escudero sa mga tumatakbo sa 2025 midterm elections na iwasang gamitin ang issue para lamang pag-alabin ang partisanship. Inaasahan naman ni Escudero na ang International Criminal Court ay rerespetuhin ang karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagkakalooban nito ng due process. Nasa interes aniya ng ating mga kababayan na ipakita ang ating lakas at hindi sa pagkakawatak-watak, kundi ang ating kapasidad na isantabi ang pagkakaiba at ipaglaban ng hustisya at accountability. Binigyang diin ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong at Juda Sidre na hindi lamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dapat pagtuunan ng pansin sa mga nangyayari ngayon, kundi ang mga biktima ng umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Ayon sa mga kongresista, ilang taon ding nananawagan at nakipaglaban para sa hustisya ang pamilya ng umano'y tokhang victims. Kaya't ngayong abot kamay na nila ang hustisya, sana'y wag na bang ituring ang mga pangyayari ngayon bilang pamumulitika lamang. Bilang halimbawa ng umano'y EJK victims, nagbalik tanaw pa ang mga kongresista sa nangyari kay Kian de los Santos, ang grade 11 student na walang awa umanong pinatay noon. Maging sa buhay ni Carlo Angelo Arnaiz na natagpuan na lamang na wala ng buhay. Gumana na ang escalator ng MRT sa Taft Avenue sa Maynila. Nasa 10 katao ang nasugatan nang ito ay magkaaberya kahapon. Si Bernard Ferrer sa Balitang Pambansa Live. Bernard?
Muling binuksan sa mga commuter ang nagkaabriyang escalator sa MRT3 Taft Avenue Station. Ito ay matapos ang matagumpay na pagkukumpuni ng Department of Transportation, MRT3, katuwang ang kanilang maintenance provider na Sumitomo Corporation. Ang escalator ay nagkaroon ng aberya noong March 8 dahil sa problema sa main drive chain nito na nagresulta sa pagkakasugat ng 10 pasahero. Tiniyak ng DOTR na sasagutin ng MRT3 ang lahat ng medical expenses sa mga nasugatang pasahero. Kasabay nito, magsasagawa rin ng masusing pag-aaral ang insurance company upang matiyak na makatatanggap ng nararapat na kompensasyon ang mga apektadong pasahero, kabilang ang bayad para sa nawawalang kita sanhi ng insidente. Patuloy ang commitment ng DOTR na paigtingin ang kaligtasan, kaginhawaan at kalidad ng serbisyo sa pamamagitan ng hakbang para sa privatization ng transportation infrastructure tulad ng MRT3. Layunin nitong mapabuti ang karanasan ng mga commuter at maiwasan ang ganitong uri ng insidente sa hinaharap. Hinihikayat ng MRT3 ang publiko na agad i-report ang anumang insidente, aberya o reklamo sa kanilang hotline na 0995-7363-129. Sa pamamagitan nito, mas mapapabilis ang pag-aksyon at pagresponde para sa kapakanan ng mga pasahero. Mula sa People's Television Network, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Malapit nang makumpleto ang pag-iimprenta ng mga balot ng gagamitin sa nalalapit na eleksyon 2025. Ayon kay COMELEC Chairperson Attorney George Erwin Garcia, 92% ng tapos o umabot na sa 61 milyong mga balota ang naimprenta sa National Printing Office. Tiniyak ni Garcia na tututukan nila ang pag-iimprenta at pag-verify ng higit 1 milyong mga balota kada araw. Bilang tugon, nagdagdag ng mga pasilidad sa tanggapan ng NPO para mabilis ang proseso. Mahigit 72 milyong balota na ang kinakailangan para sa darating na hatol ng bayan 2025. Sinagot na ng Malacanang ang paratang ni Vice President Sara Duterte na tila state kidnapping umano ang pag-aresto at pagpapadala sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte sa Netherlands kagabi. May balitang pambansa si Clazel Pardilla ng PTV. Clazel? Princess, dinipensahan ng Malacanang ang paratang ni Vice President Sara Duterte na tila state kidnapping umano ang pag-aresto at pagpapadala sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte sa Netherlands kagabi. Lumipad alas 11 kagabi si Duterte sa The Hague para harapin ang kasong crimes against humanity na isinampa ng International Criminal Court kaugnay sa madugong laban kontra droga ni Duterte habang nakaupo bilang presidente noon at extrajudicial killings noong siya ay alkalde sa Davao City. Ayon sa palasyo, ang kidnapping ay pagkuha ng sapilitan ng walang otoridad. Paano raw magiging kidnapping kung may warrant of arrest naman si Duterte mula sa ICC? Humingi ng tulong ang hukom sa International Criminal Police Organization o Interpol kung saan miyembro at may obligasyon ang Pilipinas na makipagkooperasyon. Tiniyak na Malacanang dadumaan sa standard operating procedure ang dating Pangulo. Paliwas ito sa ipinakakalat kaugnay sa komisyon ni Duterte. Siniguro ng palasyo na trinato ng maayos si Duterte. May kasamang abogado, piniling security at nurse para tingnan din ang kanyang kalusugan. Kaya muna ang pinagpalita, balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Clazel Pardilla. Mula naman sa Philippine News Agency, inaasahan ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission na mapapadeport nila ang lahat ng dayuhang sangkot sa iligal na operasyon ng Pogo bago matapos ang taong ito. Katunayan, sinabi ni PAOK spokesperson Winston Garcia na nakatakda nilang ipadeport ang 1,000 Pogo workers sa susunod na 2 o 3 linggo, November 5, nang ilabas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order 74 upang ipagbawal ang lahat ng operasyon ng Pogo sa bansa. Naniniwala rin si Garcia na sa pamamagitan ng whole government approach, mapapauwi nila ang lahat ng Pogo workers. Lumabas naman sa datos ng Bureau of Immigration na nasa 11,000 dayuhan ang nagtatrabaho sa Pogo. Mag-iikot sa ilang ospital sa Metro Manila ang mga opisyal ng Department of Health na isalamin ng DOH kung gaano kahanda ang mga ospital sa pagdugon sa mga kaso ng dengue. Si Bien Manalo ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Bien? Princess, sa huling tala ng Department of Health ay bumaba ang bilang ng mga naitatalang tinatamaan ng dengue nitong mga nakalipas na linggo.
Sa datos ng Health Department, mahigit 14,000 kaso ng dengue ang naitala simula February 2 hanggang February 15, 2025. Mas mababa yan ng 10% sa naiulat na dengue cases noong January 1 hanggang February 1. Pinakamaraming naitalang kaso ay mula sa Calabarzon na may higit 12,000 na sinundan ng National Capital Region at Central Luzon. Pinakamarami pa rin sa tinatamaan ng dengue ay pawang mga bata, 14 na taong gulang pababa. Nananatili namang mas mababa ang case fatality rate ngayong taon na nasa 0.35% kumpara sa 0.42% noong nakaraang taon. Bagamat bumaba ang naitalang bagong dengue cases, inaasahan ng kagawaran na posible pang lumobo ang kaso ng dengue sa bansa pagdating ng tag-ulan. Kaya paalala ng DOH, samantalahin ang panahong ito para maglinis at puksain ang mga pinamumugaran ng lamok na may dalang dengue. Samantalang ngayong araw, nagsagawa ng hospital rounds ang Department of Health sa Rizal Medical Center dito sa Pasig City para masiguro ang kahandaan ng ospital sa pagtugon sa dengue. Bukod dito, patuloy din ang kampanya ng DOH na alas 4 kontra mosquito at patuloy din ang serbisyong hatid ng dengue fast lane sa iba't ibang dako ng Pilipinas para sa mga pasyenteng may dengue. Princess, nag-abiso rin ang Department of Health sa publiko at maging sa mga lokal na pamahalaan na ituloy o gawing regular ang pagsasagawa ng vector control activities o yung pagpuksa sa pinamumugaran ng mga lamok. Kaagapay pa rin ng DOH ang mga volunteer, health workers at maging ang mga lokal na pamahalaan sa malawakang paglilinis sa pagsugpo ng dengue. At yan ang update. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Bien Manalo ng PTV. Nagpapatayo na ang National Irrigation Administration ng bagong gusali sa Ilocos Norte. Layunin nito na pagandahin pa ang mga serbisyo at programa para sa mga magsasaka sa Northern Luzon. Si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag para sa Balitang Pambansa. Kasabay ng pagsisimula ng Ilocos Norte-Ilocos Sur Abra Irrigation Project, ang pagpapatayo ng National Irrigation Administration Ilocos Norte ng bagong gusali sa San Nicolas, Ilocos Norte. Isang mahalagang proyekto ng NIA ang opisyal nating sisimulan. Ito ay ang pagpapatayo ng NIA Ilocos Norte na Irrigation Management Office, itong INIMO building. Yung building natin nagsisiksikan, so dapat lang naman na baguhin. Personal na pinangunahan ni NIA Administrator Guillen ang pagsisimula nito na nagkakahalaga ng 200 milyong piso. Ang INIMO building ay may 4 na palapag at may kabuuang lawak na mahigit 4,200 metriko kwadrado. Kompleto sa gamit at pasilidad ang naturang gusali gaya ng mga conference room at tanggapan para naman sa mga bisita at mga kliyente. Nagpasalamat naman ang mga kawani ng NIA INIMO dahil malaking problema ang espasyo sa lumang opisina. Ang ilan sa mga engineer dito ay wala ring sariling lamesa. Maraming salamat po, sir, sa itong proyekto na ito na magbabago ng mukha ng opisina ng Ilocos Norte. Ito ay magiging isang magandang ehemplo. Kumpiyansa ang NIA na sa pamamagitan ng bagong gusali, mas magiging maganda ang serbisyo ng pamahalaan sa mga Pilipinong magsasaka. Mula PBS Radyo Pilipinas Lawag, Jude Pitpitan para sa Balitang Pambansa. Patuloy ang pagtulong ng Department of Agriculture sa mga magsasaka sa Palawan. Katunayan, binigyan ng DA ng fertilizer discount voucher ang 12,296 na magsasaka sa lalawigan. Si Orlan Habagat ng PIA Mimaropa sa Balitang Pambansa. Umabot na sa 12,296 na mga magsasaka sa Palawan ang nakatanggap ng fertilizer discount voucher o FDV ayon sa Department of Agriculture Mimaropa. Ang mga magsasakang napagkalooban na ng FDV ay mula sa mga bayan ng Brooks Point, Quezon, Aborlan, Sofronio Española, Nara, Batarasa at Puerto Princesa. Kung saan ang kabuuang halaga ng naipamahaging voucher ay tinatayang nasa 60.4 milyong piso. Ayon sa impormasyong ibinahagi ng Rice Program ng DA Mimaropa, ang bawat voucher ay may halagang 3,400 pesos kada ektarya na maaaring magamit ng mga magsasaka sa pagbili ng abono mula sa mga accredited merchant ng kagawaran. Layo ng programa na matulungan ang mga magsasaka sa pagpapabuti ng kanilang ani at mapalakas ang produksyon ng palay sa rehiyon. Isa si Barangay Kagawad Olivia Iinano ng Barangay Kamuning sa lungsod ng Puerto Princesa sa nagpasalamat sa natanggap
nitong FDB dahil malaking tulong aniya ito sa kanilang sakahan. Sinabi naman ni Nara Farmers Association President Vilma Atiga na ang binigay ng DA na discount voucher para sa abono ay malaking karagdagang tulong sa kanilang sakahan, lalo na sila ay naapektuhan ng malawakang pagbaha kamakailan, kung kaya't nagpapasalamat ito sa DA Mimaropa. Patuloy naman ang pagsisikap ng DA Mimaropa upang maabot ang mas maraming benepisyaryo at mapalakas ang sektor ng agrikultura sa Palawan at sa buong rehiyon. Mula sa Philippine Information Agency Mimaropa, Orlan Habagat para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communication Office. Mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Hatid sa inyong komprehensibong paghimay sa pahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.